Mga kapatid, meron tao sa kabilang line at siya ay Makati girl. Dati na, pag narinig mong Manila girl, Makati girl, Alabang girl, ang laging nauuna pumapasok sa isip ko, mayaman, sosyal at maganda ang legs. Di ko alam, common sa mga... Pero ganun pa rin naman, di ba? Pag Makati. Saan ka nakatira? Makati. Wow, ganda ng legs mo. Joke lang, tumatawa si Rona. Rona, hello! Hello. Matawa ka. Maganda ba legs ni Rona? Hindi po. Pangit legs niya. Hindi maganda eh. Yan. Rona! Good evening. Good evening din, Papa Jack. Pakilakas naman yung voice. Dikit mo lang. Good evening, Papa Jack. Ayan. Idikit mo lang sa phone. Okay. Ayan. Nasa work ka ba? Apo. Kasambahay po ako dito sa Makati. Okay. Ano mo? Anong nililinis mo? Condo? Hindi, bahay. Dito sa Dasmariñas Village. Social! Oo. Dasmariñas Village. May sariling telepono kayo sa mga kasambahay. Meron pong, telepono sa bahay. Hindi naman mahigpit ang mga amo. Hindi, mabait. Pag wala sila, kinakain mo yung bacon sa ref. Hindi, Hindi naman ganun. Kapag wala sila, niluluto mo yung bacon, kinakain mo mag-isa. Hindi, Pero pag ginawa mo yan, hindi ka pagagalitan. Hindi naman. Ganun kabait. Oo. May mga amo kasi nakahiwalay pa naman siya ng di ba? Naka-uniforme sa bahay, naka-uniforme pa. Diba? Kami din naman naka-uniform din. Pag nag-mall, naka-uniform din. Hindi. Pag lalabas kami, hindi naman kami naka-uniform. Hindi naman kailangan ganun. Diba? May iba kasi naka-uniforme pa, diba sa... Okay lang sa bahay mag-uniforme. Oo. Pero pag lalabas magmamall naman, diba? Parang... Diba? Wala lang, nasabi ko lang. Anyway, Rona, napatawag ka para? Para mag-share ng problem. Mandadamay ka, ha? Kwentuhan mo ako dali. Hindi kasi, ganito kasi yung Papa Jack. May boyfriend ako before, 5 years kami. Nagkaroon kami ng baby. Nabuntis niya ako, tapos... Ano ba ginawa niya? Ba't nabuntis ka? Papa Jack naman eh. Siyempre, gumawa ng... Sige. Public. Nabuntis. Saan na yung baby mo? Nasa akin. Ganito kasi yun. 5 years ko siyang boyfriend. Tapos nung 7 months akong pregnant, iniwan niya ako. Sumama siya sa parents niya, papuntang ibang bansa. Tapos, yun. Ngayon, 1 year na yung baby ko. May nakilala akong guy. Yeah! Kasi wala naman na kaming communication nung ex ko. Ibig sabihin, hindi siya nagsustento sa anak nyo? Hindi. Kaya nga po ako napilitang mag-work. Kasi kailangan, ginagatas kasi yung baby ko eh. Siyempre, alam nga pakainin mo yun ng kanin. Hindi kasi hindi ako nag-breastfeed. Parang ayun, kaya yun. May nakilala akong guy. At kapitbahay lang din siya. Kapitbahay ko siya. Tapos, nag-text kami. Tapos, niligawan niya ako. Then, parang... Sinagot mo? Oo, sinagot ko. Naging kami. Kaya lang siyempre, sinagot mo. Dinaging kayo. Oo nga. You're right. You're right. Wow. Social. Taga Dasmariñas. Tuloy. Tapos, after 1 month, nakipag-break ako sa kanya kasi feeling ko hindi pa talaga ako really ready na magkaroon ng boyfriend. Kasi naalala ko pa rin yung ex ko, tapos naiiyak ako, nasasaktan. That's just fair para sa kanya. At least ginawa mo yun. Oo. At saka sinabi ko naman sa kanya yung reason ko. Tapos, sabi niya, iniintindihan niya, willing daw siyang mag-wait. Tapos, tanong mo sa akin? Ganito kasi, after 2 weeks, umuwi ako, nalabalitaan ko na may asawa na yung naging boyfriend ko ng 1 month. Tapos, ang gusto niya kasing mangyari is, hindi magbago yung nararamdaman ko para sa kanya kasi daw ako yung mahal niya. Kasi yung... Pero may asawa na siya? Oo. Kasi, okay, stop. Anong tanong mo sa akin? Kasi Papa Jack, nagte-text pa rin siya tapos tumatawag. Ganon, nag-uusap kami as in. Ayan. Tapos... Anong relasyon ninyo? Hindi ko nga rin po alam eh. Anong ginagawa nyo? Nag-uusap, nag-text. Nagkikita kayo ng personal? Oo. Kasi kapag kapitbahay ko lang siya. May mga pribadong sandali ba kayong dalawa? Yun totoo? Wala naman.
never kaming nag-date or ganun. Walang holding hands? Wala. Never niya nga akong natouch kahit naging boyfriend ko siya. Oo, promise. Kasi nag-work ako. Tapos, minsan lang kami magkita. Alright. Rona, umiyak ka. Oo. Mahal mo siya. Oo, masasabi kong mahal ko siya. Yan. Naniniwala ka sa nanay mo. Sabi niya sa nanay mo na maliit ka, di ba? Anak, malalaman mo lang ang halaga ng isang tao, isang bagay pag wala na sa'yo. You had your chance with him. Minahal ka niya. Di ba? Opo. Pero? Makipag-break ako. At, huwag mo na siyang hayaan pag gumawa ng kasalanan dahil sa'yo. Sinabi ko naman po sa kanya. Iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Hanggat nakikipagkwento, hanggat ina-entertain mo siya, di ba, tinutulak mo siya magkasala. Di ba? You don't love me anymore. Oh baby, you don't love me anymore. Baby, please. Nakuha mo yung punto ko? Opo, papagsak. Alam ko na nakakatukso. Kung ito lang yung pagkakataong pwedeng kausapin yung taong mahal, gagawin mo, di ba? Opo. Kung sa tema ng pagtataksil, sensya ka na sa ginamit kong word, ha? Opo, okay lang po. Di ba? Doon lang kayo pwede magkausap. Alam ko, naintindihan ko na igagrab mo yung pagkakataon. Tama, mali? Tama po. Oo, pero ate, alam mo naman mali. Alam ko namang bago mo ako tanungin, alam mo na yung sagot. Opo, opo. Alam mo mali. Gusto ko lang po marinig yung advice nyo, yung ano nyo. Yung ano ko? Hindi, yung opinion nyo po, gusto ko lang ding marinig kasi lagi po ako nakikinig sa inyo eh. Ay, kaya pala gaganyan buhay mo. Hindi naman po. Joke. Alright, ganito, ano? Bilang tao, alright? Opo. Ito lagi ko sinasabi na huwag niyo pong labanan ng tukso. Hindi kayo mananalo. Layuan mo yan. Okay. Di ba? Huwag mo labanan ng tukso, layuan mo. Kasi pag nilabanan mo yung tukso, ang tukso is designed to weaken us. Pinapahina tayo niyan. Di ba, B-boy? Alright? Opo. So, kung sa'yo, nakakatemp man. Pero, andun na tayo, nag-uusap kayo palagi, nagkakwentuhan kayo, mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Siguro, yung pag-aasawa na ginawa niya, tingin niya doon, pagkakakulong niya, di ba? From pagiging binata, at ikaw yung nakikita niya escape, iba na ikaw yung nakikita niya, pag nakakausap pa niya, at least nakakalaya siya ng bahagya. Pero alam mo, Rona, Po. alam mo, hindi niya magagawang mahalin, di ba, umaayos yung family niya hanggat nandiyan ka. Oo, Kasi oo. ikaw yung nagiging dahilan para magkasala siya. Di ba? Opo. Alright. Since nag-uusap na rin lang kayo at may mga pagkakataon na pinag-uusapan nyo ay alam mo na, ikakagalit ng kanyang asawa. Tama? Oo. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, siguro for the last time, magpasalamat ka sa kanya. Di ba? Opo. Humingi ka ng paumanhin. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi pinagkait mo sa inyong dalawa yung pagkakataon na maging masayang magkasama. Okay. Meron ka ng pagkakataon eh. Opo. Nasa iyo na. Opo. Ganyan kasi tayo mga kaibigan, di ba? Ito na yung sample sa bulaklak. Ha? Parang bulaklak lang yan. Lalakad ka sa garden, makakita ka ng magandang bulaklak, ayaw mong pitasin. Bakit? Iisipin mo, baka meron pang mas magandang bulaklak. Lalakad ka pa ulit. Pagbalik mo, wala ka nahanap na bulaklak, babalikan mo yung una nakita mo, napitas na ng iba. It's gone. Alright? So, ganun yung ginawa mo. Opo. Hindi man siya bulaklak, pero pinalampas mo yung pagkakataon. Alright? Opo. Sige. Anong pangalan niya? First name lang kasi baka marinig ng asawa. Huwag na. First name lang. Okay. First name? Gusto mo full name? Nakagalante ka. Hindi. Angelo. Angelo. Parang barkada ko yan ah. Hindi. Di ba? O, sige. Angelo? Pwedeng Jello na lang. Jello. Jello? Bala ka. Lagi ko naman sinasabi sa'yo. Okay, wait. Jello, sorry. Kasi kasalanan ko naman. Tulad nga na sinabi mo noon, kung hindi ako nakipag-break sa'yo, hindi naman siguro magkakaganon. Salamat sa time, sa pagtsatsaga mo, at sa pagkikare mo sa akin kapag nangumusta ka, tapos kapag lagi mo kayo naalala, salamat sa panahon, salamat sa
sinasayang mong pera sa pagpapaload. Tapos, sana, i-focus mo na lang yung sarili mo sa asawa mo at sa magiging future nyo. Sana maging masaya kayo. Masaya ako para sa inyo. Kahit na kaplastikan. Buti inamin mo. Opo. Ayaw ko talagang maniwalang masaya ka para sa kanila. Tapos, sana makamove on ka na. Kasi lagi kang, pag nag-uusap tayo, lagi kang at saka sana, wag mo na siyang awayin. Mahalin mo siya. Saka, may reason kung bakit nangyari yung ganito. Kasi hindi talaga tayo para sa isa't isa. Lagi ko namang sinasabi sa'yo na kung talagang tayo ang para sa isa't isa, kahit ano bang mangyari, tayo pa rin sa bandang huli. Kaya, Teka lang nga muna, teka lang. Ano ulit yun? hindi, destiny. Ano ulit yun? Sabi ko mag-move on, umaasa ka? Hindi. Ibig ko sabihin, Papa Jack, parang kung talagang para kayo sa isa't isa. Ay, okay, alam ko, I honor that statement. Okay, naiintindihan ko yun. Pero huwag mo lagay sa utak mo yun. Hanggat nasa utak mo na magiging kayo in the end, nag-aantay ka lang. Alright? Okay. Sorry. Okay, sige. Okay. Huwag nang ganon. Sige po. Kasi siya, alam mo ate, nung nakipag-break ka sa kanya, it worked out okay para sa kanya. Nakapag-move on siya, nakahanap ng mamahalin na kapag-asawa. Sa inyong dalawa, ikaw hindi nakapag-move on. Hindi po ganun yung nangyari, Papa Jack. Ate, hindi ka nakapag-move on. Nakapag-move on ka, hindi ka umiiyak kanina. Okay. Diba? Opo. Apektado ka, kasi mahal mo pa yung tao. Opo. At yung pa-idea na nakikipagkwento ka sa kanya, may mga I love you kayo. Hindi. Diba? Opo. Oh, ibig sabihin, no, apektado ka sa tao yung mahal mo yun. Huwag ka plastic nito. Huwag ka. Alright? Okay. Oo, ang sinasabi ko dito, siguro pag nakita kayo, pakipag-usap pa ng matino, di ba, let Opo. go. Opo. Kasi pag hindi mo na let go ng una, nasasaktan ka, umaasa ka. Opo. Ang ending niya, baka pumayag ka na maging kabit niya. Aba, ayoko. O, sabi mo lang ayaw mo, pero naiumpisa mo nang gawin eh. Di ba? Oo, naman yun. Nag-I love you ka na sa kanya, hindi pa pangingin ka maging kabit yun? Wala lang manifestation, pero yun na rin yun. Di ba? Parang, siguro. Ayaw pa umamin, ha? Talagang gusto maging maganda ka talaga, ha? Alright? O, nagets mo? Opo. O, pangalawa, pag nasampal ka ng asawa niya dahil sa ginagawa niyo, sasagot mo, wala kang karapatang mga tuwiran kasi totoo yung sasabihin sa'yo. Diba? Opo. Okay? Opo. Alright. O, sa asawa niya, baka ano? Sa asawa mo, sorry kasi minsan... Sila hindi ko asawa mo. Sa asawa ni Jello, sorry. Kasi nilandi ko asawa mo. Tinetext ko yung... Nagte-text pa rin ako sa kanya kapag nagte-text siya sa akin. Sorry kung tumatawag pa rin ako pag sinabi niyang tumawag ako. At saka, sorry din kasi kapag nagte-text ka, pinapatulan kita. Ibig sabihin, nakikipag-away ka sa asawa niya? Hindi naman ganun. Kasi naman, hindi. Sinasagot ko lang po siya, nangangatwiran ako, parang ganun. Pero hindi naman po as in away, as in hindi naman po ganun. Saka minsan, nagtatanong din naman siya sa akin about sa mga sinasabi nung asawa niya, ganun. Sus, ate. Huwag mo na silang hayaan pa nag-aaway dahil sa'yo. Hindi ko naman po ginagawa. Palagay mo, hindi sila nagtatalo dahil sa'yo. Siyempre nag-aaway yan dahil sa'yo. Alright? Okay. Alam mo na ang pakiramdam na mawalan na minamahal. Apo. Huwag mong hayaan na maging dahilan ka para may isang tao na mawalan na minamahal. Opo. Naintindihan mo? Opo, Papa Jack, opo. Sige. Salamat sa pagtawag, ha? Opo, salamat po. Huwag kang nakikinig sa akin, ha? Kakaganyan ka dahil kakakinig mo ng TLC. Okay. Okay? Apo. Itulog mo na maaga yan para gumanda buhay mo. Papa Jack, salamat po sa pagsan. Salamat po, salamat. Salamat. Alright. Mga kaibigan, si Rona ng Makati.